Ulit lang po. 3, 2, 1, action! Welcome sa mas pinalupit, mas upgraded na #1 male podcast sa buong Southeast Asia. Yeesh! Walang iba, Anti-Support Social Club. Yeah. Sa mga di pa nakakilala ko nga pala si legendary Ato Class S. Josh on point mga pare, alam nyo na yan. So isa daw, kalaban ng mga feminists. Kamusta yung pakiramdam, par? Pare, Upgraded eh. Pare, nakaka-overwhelm bro. Sa totoo lang na-overwhelm ako sa setup. No? Pero, syempre, dito rin naman tayo papunta. Ito rin naman yung pinapangarap natin. Alam mo. Di ba? So, excited na may kaba. Pero, isama mo pa yung ang lulupit ng mga staff na nandito, bro. Kailangan galingan natin, bro. Di ba? Yep. No? So, yeah. Excited. Hindi, magaling naman na tayo, pre. Talaga. Hindi naman nila pipindutin yan para sa atin kung di tayo magaling. Exactly. Kung tayo, wala. Hindi sila susugal. So Yeah. I think they saw an opportunity also na may mas mag-grow pa sa ginagawa natin. Di ba? So, ayun, naniniwala akong ganun. And tingin ko dito ko na unang matatapik yung unang 100 million. Ang dami naman nun, gagawin mo dun. Wala mo. Ayoko sabihin, yung mga alam kong gagawin mo. May tutulong ako sa magiging philanthropist. Yan ang chikadora na, hindi na ikaw yan. Di pangarap ko talaga maging philanthropist. Philanthropist. Pagtagal. Sino ba namang ayaw tumulong, di ba, Sarap, pagka napasobra yung pera mo, di ba? Anong magiging focus nung pagtulong mo? Sino yung mga tutulungan mo? Mabilis lang. Mga single Mga single mo. Bakit? Wala namang masama doon. Eh, No. di paldo. What single mom Joke lang, bro? Joke lang, pare. Bakit joke lang? Hindi yun. May mga mas, kasi may mga single mom naman na pinapadala naman sila ng pera ng baby daddy. So, okay lang, di ba? So, hindi yun. May mga mas kailangan pang tulungan, pare. Kagaya ng pagtulong na ginawa nila sa atin ngayon. I think ito, isa rin to sa pwedeng Pagtulong sa mga content creators na... na gusto kong umangat din, di ba? Bibigyan knowledge. Tsaka bukang bibig kasi natin, pre. Bukang bibig natin sa kanila na non-stop yung upgrade. Di ba? Yeah. Oh. Sinabi naman na natin yun. Hanggang 10 episode lang tayo. Diba? Pang 11 na to eh. Hanggang 10 episode lang tayo sa bahay niya. Ginulat mo naman yung mga subscribers natin yan, bro. Na sinabi ko hanggang 10 lang, no? From yung sopa ni Sadaw na... Maraming markings. Maraming markings na may mga hidden anak niya. Hindi laway yun. Upal. Malinis yun, pre. Natutulog ka sa sopa? Minsan, pagka napapagod. So, laway yun. Hindi laway yun. Pag wala namang markings doon, nag-uwal kayo. Kaya, mamaya maniwala yung mga Kaya pag viewers nakita sa inyo. doon, yung sandal ko doon, sakto lang. Di ba? Ayoko kasi... O shoutout sa mga may brand na sopa dyan, oh. Palitan nyo na yun, binabash na ako dito eh. Anyway, kamusta? Hindi, legit. Pwera biro, kamusta yung pakiramdam na nandito tayo sa ganito upgraded na setup? Nung una, parang overwhelmed, syempre parang... Alam mo, sa totoo lang to prangkain ko kaya, parang naisip ko kanina parang, deserve ba agad-agad? Parang, na-question ko eh. Kaya nga natanong ko kanina si di ba? Si kuya na parang, why? Why us? And then, unti-unti ko na-realize na, why not? Parang, di ba? Kaya naman eh. Why not? Why Oo, not? kaya naman eh, di ba? Why not? Hindi pa pare, inumpisa naman natin to may goal talaga tayo. Siguro, nakita rin nila yung potential nga, di ba? So, naniniwala rin ako sa sarili natin na papunta talaga tayo dun, bro. Ito na yun. Shoutout to Triton, handa na ba kayo makancel? Di naman ganon. Tsaka sa mga nakasubaybay, kung nasubaybayan yung 10 episode, nakita nyo kung paano natin minanipulate yung energy. Oh. Diba? From DIY sagad eh. Tapos andito tayo sa ganito, maganda yung ilaw, lintik yung audio. Diba? Lintik natin kung paano natin minanipulate yung energy nung sinimulan natin. Diba? So, Pag-uusapan, kain puwet. Buong episode nung last time, naubos na lang sa kain puwet. Hindi naman sa ganun, pero kumbaga, kung paano natin minanipulate yung energy para mapunta dun sa ganung outcome, sa gantong outcome. Wala pa naman tayo dun sa kasukdulan ng ini-aim natin, pero kita nyo yung upgrade. Ang laki agad. Pare. Diba? Parang ang nangyayari pa. So, pag nag-manipulate ka, may upgrade. So, hindi rin. Hindi ganun. Hindi rin siya ganun eh. Tsaka, importante rin kasi na ma-realize nila na yung pagmamanifest, hindi siya nangyayari as parang magic eh. Diba? Manifest ka at the same time, tinatrabaho mo. Kumbaga may mga steps ka para maging totoo yung para sa manifest akin yung mo. manifest na yun, parang delikado yan eh.
Sobrang delikado niyan para sa akin. Kasi may pinapanood ako na vlogger siya na bukang bibig niyan, manifest. Hanggang sa ngayon, naging issue na siya ngayon. Kaka-manifest niya. Parang nung panahon na yun, nagva-vlog siya sa YouTube. Tapos wala siyang ibang ginawa kundi magpasingaw ng energy na gusto ng girlfriend, lover boy. So, minamanifest niya yung ganun, di ba? Kaya nung nakatagpo siya sa ibang bansa, nung hindi niya kakilala yun foreign na babae. Okay. Di ba? Dahil ayun yung bukang bibig niya ng ilang taon, yun yung pinapasingaw niyang energy. Nung nakatagpo siya ng foreign na babae, wala nang check, wala nang getting to know, ginawa niya. Issue sila ngayon, di ba? Sino to? Si Adam Alejo, hindi ko alam kung nagfe-Facebook ba kayo? Siyempre, Di ba? Ako kasi pakalat-kalat sa Facebook ko yun ngayon. Mainit ngayon yun. Napanood ko siya dati, yung sa challenge niya na parang sa piso. Parang challenge ba yun o ano? Basta doon siya nag-start sa piso. Tapos, yung kailangan magastos niya or yun yung challenge na alam ko yung parang kailangan ito lang yung budget niya, kailangan ma-save niya yung budget niya. Challenge, parang ganun. May mga ganun siya. Kailangan niyang mag-survive dun sa napili niyang syudad sa pamamagitan ng piso. Piso, okay. Ang lupit din para maisip mo yung mga ganung klaseng content. Yes, sir. And then what happened? Ano nangyari? Napunta na siya sa ginagawa niyang content yung piso-piso. Napunta siya sa Thailand ata yun. Alam ko Thailand Okay. Doon na siya nag-piso challenge. Hanggang sa na-meet niya yung babae na yun. Foreign yung babae. Ano lahi ng babae? Basta foreign, hindi siya Pinay Pero ano siya, parang misyonaryo na babae. Nagpapakalat ng word of God doon sa Thailand. Tapos doon nakatira. Si ano? Nagbablog din. Si Emrys. Yeah. Yung Aussie yun, pare. Ano yun? Australian. Alright. Ayun, di ba? Di nagligawan sila. Pero ako nga, ang unang tingin ko talaga dun, kasi pinapanood ko lintik yung naging journey nung piso-piso na yun. Nung pagkakita ko nung clip na yun, yung mismong vlog niya na yun, na na-meet niya yun, hindi niya kilala, lintik agad yung bilang lalaki. Para sa akin, hindi ako natutuwa sa ganung aura na nakita ka ng babae. Tapos parang pinaramdam mo agad sa kanya na humaling ka sa kanya. Ano ba dapat? Parang kumbaga, stillness is the move, di ba? Parang relax ka lang. Kilalanin mo muna. Kaya nga naging issue siya ngayon Kasi isa rin sa nakikita kong kahinaan din dyan, no? Ng mga, dumaan din naman tayo dun Aminado ko, dumaan din ako dun na pagka, lalo na nakita mo, siguro big deal pa sa kanya yun since foreigner yung babae. Para sa ating mga lalaki, big deal yun na parang kinausap ako nito, willing ako kausapin na itong foreigner na to. So, again, parang all in kagad tayo Ang disadvantage, walang problema yun. 'Di ba? Kung alam mo yung gagawin mo. 'Di ba? Kung, sige, all in ako, pero nagbabasa ka pa rin ng galaw ng tao. Pero ang karamihan kasi nung mga tropa natin dyan, all in, pero true emotions, hindi all in na may kasamang utak. Kaya nangyari, all in sila, feelings, hindi nila ngayon nababasa yung babae. Supot na supot. Kasi importante yun lalo na pagpapasok kayo sa relationship, importante na basahin niyo yung partner ninyo. Diba? Basahin niyo yan kasi, pare, relationship is, di ba? Two people working each other, di ba? Kung napanood mo yun kung paano sila nagkakilala, ang gara pre, naisama lang sa vlog. Siya, ito may vlog, ganto ganyan. Tapos siya, si Adam, kumbaga, mahal na mahal agad. Pero hindi ko masisi. Baka siguro longing siya sa pakiramdam nung nasa isang relationship. Ay, baka naman off-cam may mga dating sila, kaya na-fall itong lalaki. Kasi baka naman nakikita lang kasi natin is yung video nila sa YouTube na hindi na-exclude yung mismong date nila. Baka nakaka-inlove naman talaga off-cam. Well, nandun na tayo yung kumbaga love feeling sa relationship, normal yun diba? Pero bilang lalaki kasi, Brad, no, para maiwasan na talagang ibigay mo yung buong puso mo, buong sarili mo dun sa babae. Again, nandun yung feelings mo sa kanya, but kailangan you tap into your masculinity more. Kumbaga, nandun pa rin yung pagbabasa. Titignan mo yung situation. Pag tatingin mo, nalulugi ka na, parang laging lahat ng oras ko napupunta na dun sa babae. Nakakalimutan ko na yung pagko-content ko. Tama. Which is parang nakita ko sa kanya, pare. I'm not sure kung yun yung nakita nyo. Pero yun yung nakita ko sa kanya na simula nung naging sila nung girl, kanalimutan niya na yung pinaka-content niya, which is yung mga challenges kung saan siya nag-trending. Ang nangyari ngayon,
naging couple vlog couple siya. content vlog. Oo. Isa rin yun sa mga nakatulong kung bakit bumaba rin yung views niya. Bumaba rin. Nakita ko sa mga comment section sa mga videos niya na hinahanap-hanap yung content kung saan siya sumikat. Again, sabi nga natin kanina, okay na mag-love ka. Okay na mahalin mo yung partner mo yan. Pero yung iiwan mo lahat para dun sa babae. Para sa akin again, sumusupot ka talaga. Pag ang definition natin ng supot, di ba, is all in ka na hindi mo iniisip yung sarili mo, di ba? Ibigay mo yung dapat sa partner mo, pero yung kakalimutan mo yung sarili mo, supot yun. Yung identity mo mismo at yung ginagawa mo, yung kung paano kanya nakilala. No, yung trabaho mo, yung again, passion di ba? mo. Katulad ng ginawa niya. Oo, correct. Kasi, for example, isa sa atin, ito yung ginagawa natin trabaho, anti-social support club, di ba? May isang na-in-love, kunyari sa atin na sobrang na-in-love. Ang ginawa, pare, hindi mo na ako makakasama, may date kami ni ano. Okay, sige, bago yan intindihin natin. The next day, yun na naman, pare, may date kami ni ano, di ba? Ayun na, sumusupot ka na, pare. Di ba? Nakakalimutan mo na yung trabaho mo, yung pinaka-core mo, di ba? Which is, if I know, yun pa yung naka-attract sa kanya doon sa babae. Yun yung reason bakit na-attract sa kanya yung babae. Di ba? Base dun sa pagtitingin ko doon sa mga video nila sa sagutan nila, ang main reason talaga, main problem talaga dyan si Adam palagay ko Kasi nga, anong nangyari doon? nawalan siya ng pera, di ba? Hindi niya alam kung sino kumuha. Sila lang daw doon sa bahay, dalawa. Pero hindi niya pa rin alam kung sino kumuha, di ba? Tinatanong niya yung babae, di masagot. Tapos minamanipula siya, bla bla bla, ganyan. Ang mali ni Adam, tingin ko, masyado niyang pinamihasa yung babae niya na pagsalitaan siya ng kung ano-ano. Kasi magaan na sa babae magsalita sa kanya ng As in, disrespect siya ng on the spot. Wala lang sa babae. Hindi, walang natatakot na ganyan. Walang fear na baka mawala siya sa buhay niya. Hindi natatakot yung Wala babae. nang respect. Kumbaga, Wala. Pero mag-umpisa pa lang dun sa... Kasi kahit mapa-foreign yan, kahit ano pang lahi niyan, pag na-sense nung babae na parang, humaling sa akin to. Diba? Nasusuputan na yung babae dun Diba? Wala na yung respeto Actually, Ganun yung nangyari. Para sa akin ganun yung nangyari. Nakita ng babae na, di na to nagpiso challenge siya. Nabago ko siya. Actually. Walang babaeng natutuwa at nahuhumaling sa ganung klase ng lalaki na, kontrolado kita sa kamay ko. Inasnap na pabago kita. Diba? Sobrang toxic nun Sobrang laso nun para sa part ng lalaki. Yung lalaki, bulag na bulag siya. Pagmamahal. Lalo kung longing ka nga dun sa pakiramdam na may babae, may partner. Ganun yung nangyari. Diba? Nagstay siya dun. Dapat ang gagawin niya dun, magko-content lang Tumira siya dun Diba? Dapat, biblical nga yun Babae yung magsasubmit sa'yo. Babae yung magpapasakop sa'yo Pero si Adam mismo yung nagpasakop sa babae. Diba? Kaya parang, nung nakita ko yung gano'n na, yung babae nagpapakalat ng word of God, tapos, mali yung dynamics, siya yung sumakop dun kay Adam, parang, so, hindi siya nakikinig ng word of God supot talaga? Na supot. Hindi siya nakikinig ng word of God talaga na sinasabi niya. Kasi in the first place nga, sabi mo, dapat siya yung papasakop ba't hindi niya sinusunod? Tapos, nagpapalagana pa siya ng word of God. Parang, actually, doesn't make any sense. Pero ang nakikita ko kasi dyan, bro, again, alam ko mag-agree kayo dito, na ang babae kasi, automatically magti-take charge yan sa relationship pag wala siyang naramdamang masculinity or leadership dun sa relationship, di ba? Magte-take charge ng saglit lang. Magte-take charge siya saglit. Pero dapat, hindi siya gaganon in the first place. Hindi magti-take charge yung babae in the first place kung yung lalaki kaya niyang panindigan yung pagiging leader niya dun sa relationship. Ang nangyari, based din sa mga sinabi ninyo and then dun sa content pa nga lang niya na nakita ko na nagbago talaga, nag-shift talaga, hindi talaga siya, wala siyang leadership dun sa relationship. Sumupot siya, pre. Kasi talaga. Tinignan ko yung dating video niya, ang taba niya talaga. Ang laki niya, boy. Talagang bundat talaga siya. Parang may pagka-Nico type shit. Ganun. Shout out to Nico, my boy. Ganun. Pare, supot talaga. Tapos ngayon, buti nga ngayon, gumanda na yung katawan niya Medyo pumayat na siya. As in, payat na talaga siya. Parang kasing size ko, ganyan. Kasi nga, nasaktan siya Na-stress siya ng sagad
Kaya there's a beauty pa rin, no? Kumbaga pag na-broken heart ka, there's a beauty behind pain, di ba? Parang, kung mako-convert mo siya sa maayos. Pero kung i-convert mo siya sa, magdodroga ka. Hindi siya, linawin lang natin, hindi siya iniwan. Walang third party or kung ano man. Naghiwalay sila sa, conflict ng pera. Siya nang iwan, si Adam. Tapos hindi siya nagsalita ng 8 months. Oh. Diba, yung babae lang yung umiyak sa internet, naglabas ng side niya. So ano yung nilabas nung... Kasi ang alam ko lang talaga na dyan sa content na yun is yung pagbabago nga ng content niya. Yeah. So, kasi doon ko napatunayan, nasupot to. So tinigil ko na yung ano doon. So anong nangyari after nung nanahimik siya? Anong mga issue na nilabas ng babae? Nung nanahimik si Adam, naghiwalay na sila nun. Pero ang lumantad sa social media, si Adam, nilayasan yung babae. Ganun yung storya. Ang naglabas ng story niyan is... Yung babae. Na iniwan siya? Oo. Nilayasan ako, iniwan niya ako dito, ganito, ganyan. Tapos may iyak siya sa IG story, ganun. Nilayasan siya. Ganun ang storya. Kaya sa 8 months na yun, naging santo yun yung babae. So, parang naawa. Doon pinakalumubog si Adam. Kung inisip mo lumubog siya doon sa piso challenge na nawala, mas lumubog siya doon nung nagsalita yung babae. Kasi nga, kinampihan siya ng buong Pilipinas. Tapos nagkaroon ng 1 million follower yung babae. Tapos binoboycott si Adam. Bumagsak yung viewers ni Adam. Bumagsak yung subscriber. As in, wala na siyang pinipera masyado sa net. Yung babae naman, talagang umusbong yung pera, yung followers niya. Nag-vlog siya ngayon, na-convert niya ngayon sa YouTube, sa TikTok, all in all. Ang creepy, pre, no? Kasi parang biblical din. Di ko lang alam kung ano yung exact. Pero may ganun, di ba? Sino yung pinakamalakas na karakter dati sa Bible na... Si di ba? Delilah. Na-fucked up siya dahil dun sa babaeng Samson and Delilah, di ba? Di ba? Na ang creepy, no? Ang creepy sa part na dahil naging supot ka lang, dahil naging in love ka ng sagad, na-fucked up yung sistema mo, yung buhay mo. Actually. Future mo yun eh. Kaya ang sabi doon, di ba? Never tell your weaknesses. Or strength, di ba? Kasi... Pero yan ang napapansin ko, bro. Tignan niyo yung sinabi ninyo na nahimik. Actually, hindi ko alam kung napapansin niyo rin to sa halos lahat ng breakup ganitong nangyayari, maski sa mga celebrity. Di ba? Na pagka nag-break up yung lalaki, babae, automatically si lalaki mananahimik. Di ba? Si babae ang magpo-post ng kung ano-anong mga drama sa social media. Di ba? Parang kasi ako na-experience ko rin yan eh. Nung nag-break kami, ako, syempre, nanahimik ako. Masakit sa akin eh. So, yung babae, ang pinagpo-post, parang sinakal ko siya. Puro quotes na gano'n, na sinakal ko siya or what. Knowing na nagta-travel kami, during kami. Tapos, wala naman din akong pinipilit sa kanya. So, agree ba kayo na parang ganito lagi yung nangyayari na situation na pag nag-break, lalaki tatahimik, yung babae, parang magpo-post ng kung ano na parang kinawawa sila or what. Ang explanation ko dyan, pare, kailangan kasi ng babae linisin yung sarili niya ulit. Kasi nga, yung pagiging pure, yung kalinisan lagi ng imahe nila, ng pagkatao nila, yun kasi nang sagisag ng taas ng beauty nila, pare. Para tumaas ulit yung market value nila sa dating market. So kahit wala kang ginagawa, they need to purify themselves pa rin agad-agad after relationship. O wala akong kasalanan kay Josh, ha? Si Josh ang may kasalanan, nasasakal ako. explain agad yan. Ngayon, ikaw, kaya hindi ka makapag-explain kasi double standard naman mga Pilipino lagi. Actually, buong bansa, di ba? Buong mundo, di ba? Pag nagsalita ka, sabihin nila para kang bakla, nag-explain ka. Soft. Putak ka ng putak. Ito. Pag di ka naman nagsalita, guilty ka naman, di ba? Tangina ka, Josh. Totoo nga, pinagigpitan mo siya. Di ba? Hindi ka makakomment eh. Wala kang choice, di ba? Tsaka dagdag ko lang. Sa babae at lalaki kasi, kumbaga, mas may direction yung lalaki. Mas alam natin yung ginagawa natin eh. Diba? Explain ko lang mabilis kung bakit ko nasabing ganun. Kadalasan sa mga ganyang breakup, diba, yung babae ngayon nagiging loud, yung babae yung nagjojowa agad, lumalandi agad, ganito ganyan. Sobrang kalat. Kasi nga hindi niya alam gagawin eh. Eh yung lalaki, nagpo-proseso yung lalaki. Take full accountability sa nangyari. Yeah. Siguro ganito, siguro ganyan. Workout yung sarili sa lahat ng department. Nagpapalupit ng tahimik. Diba? Habang yung babae sobrang loud, lalandi agad, magka-club, ganito ganyan, mag-e-explain. Diba? Sobrang kalat. Kasi nga ligaw, walang direksyon. Yung lalaki, alam niyo yung nangyayari. Grabe ka naman sa babae. Sa totoo lang, hindi mo danas? Hindi mo danas? Hindi, pare, minamahal ko mga babae, pre. Mga babae? Ang dami naman. Mga babae, niya kagad yung sarili niya na contradict niya kagad mga babae ka. Mga babae, Lumabas agad yung katotohanan. Kaya hindi ka nagko-commit. Di ba? Luto ko yun ito, naninira.
Diba? Mga babae. Kaya di ka nag-comment kasi kasal si Josh ako in a relationship. Tapos siya, Di pa. playtime. Magmamahal na nga yan, bro. Anyway, balik tayo doon. Balik ka kay Adam. Balik tayo sa main topic, bro. Okay, applicable doon. Okay. Matapos yung breakup, sobrang loud nung babae na foreign, di ba? Sobrang loud niya. Iyak-iyak siya sa internet, ganto ganyan. In-explain yung sarili niya habang si Adam na nahimik. Si Adam pinilit ngang straighten up yung ginagawa niya, balik siya sa content kaso binuboycott siya. Wala, dinudurog siya. Kaya siya nagsalita ngayon kasi buwan-buwan siyang hindi makaangat. Yeah. Pati viewers niya hindi niya maangat, boy. Kaya napilitan siya magsalita. Tingin ko hindi magsasalita yun kung hindi naman nilubog yung karir niya eh. Well, kasi bro, pag ibang usapan na kasi pagka livelihood mo na yung tinatamaan eh. Kaya Diba? nga eh. Lalo na sa ating mga lalaki, importante yung livelihood natin, yung pag pinagkakakitaan natin. Unang-una, syempre, pagkain natin yan. Diba? Diyan tayo kukuha ng pagkain. Number 2, let's be honest and let's be real here. Sinusukat yung respeto sa lalaki based sa pera natin eh. Pera. Diba? Reputasyon. Real talk yan. Diba? So syempre, dahil yun ang pinagkakitaan niya, YouTube niya, i-defend niya talaga yun. I will do the same pagkat talagang punong-puno na ako. Diba? Alam mo kasi, pre, may ibang mga D-bells na babae, mga D-bells. Mga demonyo. Mga demonyo na pag-aalis na sila sa isang lalaki, gusto nila wasak yung reputasyon ng lalaki na yun. Wasak yung karir, wasak yung reputasyon, nang sa gayon, walang makinabang na ibang babae doon. Para mapatunayan niya sa sarili niya na tama yung desisyon ko na hiniwalayan ko siya. Yeah. Para, alam niyo, masampal niya sa sarili niya, ganun ka-demonic yung ibang babae. Again, hindi naman lahat. May ibang certain types of women lang na ganun kapangit yung upbringing nila to the point na iniiwanan nila yung lalaki na destroyed. And wasak talaga pag aalis na sila. Ganun. Kahit wala kang ginagawa, magugulat ka yung isang crazy chick na nakilala mo, ang daming ine-explain. Wala ka namang ginagawa. Ang daming pinopost. Hindi ka naman nagpo-post. O naghiwalay tayo, nag-break tayo. You don't love me anymore? Okay, fine. Kahit mahal kita, papayagan kitang umalis. Pero siya yung marami sinasabi. Hindi Diba? kaya rin yun, rin siya. Nagsisignal siya na, uy, single na ako ulit. Pwede, Diba? pasok. Pwede? Yeah. Pero napapansin ko lang sa crazy chick talaga sisirain reputasyon mo pag alis niya. Reputasyon mo, yung karir mo, kung alam niya yung karir mo, wawasakin niya rin Wasak yan. talaga, bro. Pero dahil yun nga yung energy na parang pinapasingaw nila pag nag-break, di ba? Yung manira, ganito ganyan. Sila yung nag-i-end up na sira. Kasi nga kung ano yung binato mo, yun yung babalik sa'yo, di ba? Exactly. Yung lalaki mananahimik. Mm. Paglabas, ang ganda ng katawan, nag-progress sa finances or kung saan. Tapos yung babae, andyan, loud. Nadagdagan ng 3, 4 yung body count. Kasi nga, ang ingay mo eh. Oo. Sobrang loud mo. Kung ano na pinagsabi mo. Ngayon, yung mga lalaking low IQ, alam kung paano ka bubulain, bibilugin. Kasi ang ingay mo eh. Basang-basa ka na namin. Alam namin paano auto end. Tago, ang sabi pa ni Emrys, yung jowa ni Adam, sa isang video niya, pinreserve daw ni Adam yung kanyang pichi-pichi. Paano ang Pinreserve? Oo. Kumbaga, taon sila nagsama. Sabi ni Emrys to facts to si Emrys Okay. sabi nito Pero hindi pa sinasagot Yung ni egg? Adam. Yung egg niya? Yung pichi-pichi, Hindi siya ginalaw. hindi siya ginalaw okay. para. Supot talaga. In 1 year mahigit daw. Taon na nagsama sila. Supot talaga. Dahil? Pero hindi naman sinagot ni Adam kung totoo. Hindi, ako doubt ako eh. Kasi magka-live-in sila, di ba? Pero mukhang oo. Sino nagsabing hindi siya nagalaw? Yung babae? Si Emrys, pero nag-benefit of the doubt lang ako. But malay naman natin, totoo. Pero para sa akin, mag-stick ka sa relationship ng 1 year nang hindi ka nakakabembang. Kayo, ano sa palagay? Para sa akin, pre, mukhang hindi talaga ginalaw. Kasi, natuyot yung itsura. Para sa akin yung babaeng... Kasi, ito sa observation ko lang to. Yung babaeng... Kasi, hindi naman tatagal ng taon kung hindi healthy, hindi fruitful, di masaya, ganito, ganyan. Okay. Pag na-stroke ng tama yan, umaalsa yan eh. Ay, ganun. Nagkakalaman, mas nagbo-bloom. Kaya nga, nadiligan yung term eh. Agree ako dun. Natuyot siya, pre. Sinasabi. Hindi naman, sabi, nakapokus na naman kayo sa appearance, ganito, ganyan. Check nyo yung kinalabas. Nag-bloom ang ba? Pag... Na-stroke ng tama. Paano ba na-stroke ng mali? Ano ibig sabihin may stroke ng mali? May mga ganun kasi na May parang... ano yan eh, yung na-stroke ng tama, Brad. Yan yung, ang nag-i-stroke sa kanya is, mahal nila isa't isa. Totoo yan. Tamang tao. Tamang hagod. Akala ko naman tamang Pero tira pag talaga. Tamang hagod, pero tama. tignan nyo rin yung difference ng babaeng nadiligan ng iba't iba, no? Mas wasted eh. What do you mean? Mas wasted. Yun na yun. Oh, crazy. Hindi, bro. 'Di ba, ang babaeng nadiligan ng mahal nila ang isa't isa, yung partner niya, 'di ba? Mas nagbo-bloom. Totoo 'yun.
Agree ako dun. No? Proven and tested naman yun. Yung nadiligan ng iba't iba, nadiligan ng iba't ibang lalaki, hindi na positive yung nailalabas niyang energy, pare. Mas totoo yun, mas lumalanta. Mas lumalanta yung itsura. Yeah. Diba? Kaya mapapansin ninyo, bro. Mapapansin ninyo, paano nyo ba makikita sa isang girl na marami na siyang body count? Yung itsura, pare. Makikita mo, wasted na. Ako, hindi, may mga magaganda pa rin pare na babae na they do not look wasted. Hindi sila mukhang wasted tignan, maganda pa rin. Pero alam ko na mataas body count niya. Sa action eh. Sa action din. Loud yes. na eh. Oh, Ang babaeng mataas ang body count, hindi niya na kaya magpaka-feminine. Yung magpaka-mainhin, hindi niya kaya. Ganito na siya, oy, buta kita. Ganun na siya, pre. Parang balahura na. Check nyo, hindi naman sa nang lalait, pero check nyo yung aura ni Adam tsaka yung aura ni M. Check nyo yung aura nila. Sobrang damage nung aura ng babae. Ooh, Tapos libelous. Tapos Binigyan mo ng idea, pre. Emrys. Tapos si Adam, umokay siya. Winnercard niya yung sarili niya eh. Di ba? Gumuping siya. Tinutukan niya daw yung kung paano i-heal yung mental health niya. Ang galing. Hindi kaya na-stroke ng tama siya. So after nung after nung months na siniraan siya, nagsalita na ba si Adam? Nung isang araw lang, nagsalita na siya. Anong sinabi niya? Nilabas niya yung side ng niya, tapos mas tinimbang ng tao eh. Ito nga, kwento natin. Anong nangyari kasi dun sa video ni Adam? Pinakita niya yung alkansya na... Kompleto resibo. Oo, ganito kalit yung butas. Resibo, no? Ganito kalit yung butas. Nung sinilip ni Adam, ang laki na ng butas. Tapos 70,000 yung ipon niya, naging 500 na lang pesos. In Thailand itong ipon na to, sinisave din na to nung magkasama sila. Oo. Yeah. Tapos, Okay. pare, may 500k na utang pa si Adam last year. Okay. Habang nag-iipon siya ng ganon. So, malaking bagay yun. Habang binabayaran niya yung 500,000, nag-iipon siya ng 70,000 pesos. Doon sa alkansya na yun. Sa alkansya na. Okay. Tinitignan niya as parang pang-emergency niya. Kasi nga, nagbabayad pa ako ng utang. Napakahalaga na itong emergency fund na to, di ba? So ngayon, nung tumagal, pag silip niya, ang laki ng butas. Tapos sabi niya, 500 na lang yung laman. Tignan mo to, Emrys. Sabi naman ni Emrys doon sa video, don't look that. Huwag mo tignan yan. That's not you. Hindi ikaw yan. Nagbabago ka na. Huwag mo tignan yan. Parang, Minanipula siya. Gaslight, bro. gaslight na Gaslight. Huwag ka tumingin dyan. Sabi niya, hindi ikaw yan. Nagbabago ka na. Huwag yan. Wala kang pakialam sa pera. Ngayon, tinanong ni Adam, bakit 500 na lang yung pera ng alkansya? Sabi ni Emery, hindi ko schedule para tignan yan ngayon at sagutin yung tanong mo ngayon. The hell? I'm busy right now, sabi ni Emery. English lang talaga no? Pero kung tangihimayin mo, parang wala pa ring sense talaga Masarap lang pakinggan kasi English, di ba? Baka malambing pa yung boses. Ayun, so yun ang pinagtatalunan. Ngayon, in-explain naman ni Emery na hindi daw siya, ganyan, dinenay niya lahat, nagbasa siya ng Bible verse, everything, di ba? Lahat may Bible verse. Kung silang dalawa lang naman yun. Yeah. Diba? pero hindi mo pa rin nakita. So ako, andun pa rin ako sa punto na hindi natin sure. Kasi Hindi natin wala alam. tayong evidence. Eto na lang, isipin nyo yung naging damage kay Adam. Di ba? Yung karir niya na purnada. Pero buhay pa naman siya Tas yung skill niya andun pa rin intact pa rin. Pero nakita niyo yung damage, di ba? Yung mental health niya durog ng halos isang taon. Yung karir niya, yun yung source of income niya. Di ba? Yun yung passion niya, yun siya. Yun siya, yung pagko-content niya na yun siya. Na fucked up. Di ba? Nang dahil lang sa pagiging support, nang dahil lang sa pagkahumaling ng sagad sa babae. Kaya ako personal, hindi ko gagawin yun. Pero naranasan ko yun before. Kaya alam kong proven na sablay pag humaling ka dun sa babae. Kaya ako, never kong gagawin yun. Never ko rin imumungkahi yun sa mga kapwa ko na lalaki na dapat mas mahal na mahal mo. Para sa akin, 2025, dapat equal lang Kung ano yung pinapakita sa'yo, yun lang din. Kaya nga hindi ko mapagtatawanan si Adam. Kasi like what you said, nadaanan niya ng lahat. Yan yung pangalawang tuli mo Kumbaga, support ka pa dati, natuli ka. Pangalawang tuli mo, yung heartbroken at tanga ka sa above. After nyan, tatalino ka na. Pero, totoo yun. Sana ma-realize niya na sana, ito yung mga mistakes ko, ito yung mga dapat kong gawin para maiwasan ko na yun. Kasi mahirap na, ito yung mga mistakes ko, okay,
ito yung mistakes ko ulit. Yung gagawin mo ulit, dapat hindi. Kailangan ma-realize. Importante yun na ma-realize talaga ng mga lalaki na kung ano yung mali nyo sa relationship, iwasan nyo na yun sa next na relationship. Correct. Diba? Pero Kasi ang- ulit-ulit lang eh. Oo, Yeah, self-reflect. ang kinakausap na natin ngayon yung new wave na ng mga lalaki. Na para sa akin, hindi na para danasin nyo rin yun. Ito na, napanood nyo na. Tagalog naman. Tama. Intindihin nyo na lang. Oo. Absorb nyo yung anong mga dapat nyo i-absorb dito. 'Di ba? At may dagdag ko pa dun sa kwento ni Adam, tol. Balik tayo dun sa story ni Adam. Pinatikim siya ng droga pang ADHD. Kasi si Emery may ADHD. Ano yan? Confirm ba yan? Oo, facts to, tol. Okay. May ADHD si Emery. At nasa video to ni Adam na binibigyan siya ng gamot, tinitake naman niya, and then iba yung side effects sa kanya. Kasi Bakit siya kailangan mag-take ng ADHD? Wala naman kasi siya. na-stress siya. Tapos sabi ni Emery, take mo to para makapokus ka sa trabaho. Okay. Ngayon, makakapokus si Emery. Siyempre, may ADHD siya eh. Si Adam wala. So si Adam hindi siya makapokus kasi baliktad yung side effects sa kanya. Parang, tangina, nalilito ako. Kasi Parang, wala naman siya eh. wala. naman So siya parang sa- nangyayari, gusto niyang gawin yung work nung isang araw, pero tatama rin siya. Parang hindi sumusunod yung katawan niya sa utak niya, pre. Tapos nalilito siya. Tapos sumasakit ulo niya. So ngayon, pinatigil niya na, ayaw niya na i-take. Ngayon, nakita ni Emery na hindi niya tinitake, binubudburan naman daw yung pagkain niya, pre. Nang dinurog na gamot na Ang yun, creepy, pre. no? Ang That's nakakatakot crazy, yun, dude. tol. Ang creepy. Sa pilitan na. Tapos napansin niya na nung late na, parang nararamdaman pa rin niya yung side effect kahit di na siya nagtitake. Yung wala nasa food trip niya na, pre. Yeah. Tamang FT si Loco ngayon, tol. So ngayon, nangyari, nabisto niya na parang may mga powder. Kinompronta daw niya yung babae. Sabi ni Adam sa video niya to, Yeah. Sabi ng babae sa kanya, you know it, Adam. You know it from the start. Alam mo yan. Sabi Na? ni Adam, na may droga nga. Sabi ni Adam, di ko alam to. Gago, tatanungin ba kita kung alam ko to? Sabi ni Adam, in English Tagalogin ko na lang. Anong creepy, no? Nakakatakot, pre. Diba? Wag, Yun- aantayin mo pa bang mangyari sa'yo yun? Hindi. Dinodroga ka, tol. Mahal ka ba yan? Grabe, pare. Tapos sinasagot, tinatanong siya ni MG ngayon, lahat ng sagot niya, puro Bible verse. So, nakukonfuse yung mga Pilipino. Paano ka namin pagtatanggol? Yeah. Diba? Walang masama gamitin mo Bible verse, pero ang gusto ng Pilipino marinig, more on facts. Yeah. Diba? Huwag mo ipananggaya kasi syempre hindi namin makokontra yan. Religion namin yan eh. Pero Yeah. facts, bigyan mo ng facts. Mm. Yun. Napaka-bless pa rin para sa akin. Napaka-bless ng mga Dinodroga? Hindi, O, ng droga? nakakapanood na lalaki. Kala ko to. ng mga nakakapanood na lalaki. Kasi isipin mo, kung ganito mo lang tignan, may isang Adam na nagsakripisyo para makita mo yung error na hindi mo na dapat danasin. Huwag kang supot sa babae, huwag kang humaling na humaling, or else, ayun yung mga pwede mong ma-experience. No. Ina, Kaya wala. importante nga yung ganitong kasi wala namang ganitong masyadong mga podcast na hinihimay-himay yung mga ganyang Bro, issue. wala talaga. Wala talaga. Wala talaga. Di ba? So, importante na ma-realize din na merong mga ganitong mga podcast na hihimayin natin based sa perspective namin kung ano yung kamali at anong pwede mong magawa para maiwasan yun. Solution, Kahit hindi mo na action. kahit hindi na nila kailangan ma-experience. Manood ka na lang dito, di ba? Wala ka lang ma-experience. Like, comment, and subscribe. Oh, pare. Di ba, magtag ka ng 3 mong ogag na tropa na gusto mong matuli rin. Di ba, na gusto mong lumupit rin. Oh. Di ba? Siguro all in all, no? Siguro kailangan ma-realize ng mga kalalakihan dyan na, again, okay na magmahal ka kasi nasa relationship ka. Pero again, wag nyo kakalimutan mahalin din yung sarili ninyo, bro. Di ba? Importante yun eh. Di ba? Mahalin yung babae pero wag ninyo kakalimutan mahalin yung sarili niyo kasi once na ginawa niyo yun, mahalin yung kumbaga in my term, no, gawing mundo yung babae, di ba? Pag ginawa niyong mundo yung babae, lahat na ng attention nyo nandun sa babae, nakakalimutan nyo yung dapat nyong gawin bilang lalaki. Tama. At gusto ng babae yun, sasabihin nila gusto namin yung gawin nyo kaming mundo. Pero they react differently. Hindi nila gusto yun sa personal talaga. Sasabihin lang nila gusto nila yun in words, pero in action, iba ang reaction nila doon, pare. Correct. Mas nawawala yung respeto nila sa'yo, nawawala sila ng gana sa relationship, ayun na nga, kung ano-ano nang gagawin sa'yo. Kasi alam nila na, uy, ako mundo nito, kaya akong gawin lahat dito. So, kailangan ma-realize ng mga kalalakihan dyan na magbigay kayo ng, again, dapat nga mas malaki yung percentage ng sa inyo eh. Yung pagmamahal ninyo sa sarili nyo pa rin eh. Kasi mas re-respetuhin ko yun ng babae. No? At isa rin na-realize ko na kailangan
baguhin na natin yung dynamic na kailangan babae lang lagi nagvo-voice out pagkatapos ng breakup. No? Ewan ko kung agree kayo dun. Kasi ako parang, dahil puro babae yung nagvo-voice out after breakup, ang lagi tuloy sisi pagdating sa pag nag-break up, lalo na sa mga celebrity, no? Pag nag-break up ang celebrity, laging sisi agad automatically sa lalaki. Oo. 'Di ba? So maganda dapat mag-voice out na rin tayo kung anong ginawang mali nung babae sa relationship. Kasi tol yung pagbo-voice out kasi ng personal problem and private matters, para kasing opposite siya ng masculinity. Yeah, I agree, no? Totoo 'yun. Agree. Kaya ako parang mahihirapan siyang ipatupad sa society na maging normal. Kung gusto niyong maangas pa rin, exitan niyo na lang agad. No? Di ba? Huwag na kayo mag-explain. So Piliin niyo yung sarili niyo, exitan niyo na lang agad. gusto ko yung sinasabi ni Josh, maganda yung niya, yung para maging normalize sa Pilipinas na bigyan niyo ng time mag-explain yung lalaki. Pero nga, ang ko doon, nagiging problema kasi doon, parang against nga rin siya sa masculinity energy. Parang gano'n feminine kasi siya yung... Nagiging feminine energy kasi. Hindi lang dahil sa sasabihin sa'yo ng tao, kundi sa'yo mismo. Parang gano'n. So siguro, ano ba? Defend mo lang yung kailangan i-defend. defend Yung mo. reputasyon mo. Pero other than that, wag kang umatak. Tama yung ginawa ni Adam. Pare, sumalag lang siya ng sumalag. Wala siyang binato doon na pinabulaanan niya lang lahat. Kaya tangin na tatawa ako kahapon nung pinapanood ko nag-iiyak yung babae. Kasi tangin to, anong iniiyak mo? Ikaw nagsimula niyan Nag-nuclear bomb ka doon kay Adam Nananahimik yung ni Adam. Kaya nag-iiyak ka, nagsalita si Adam. Again, hindi mo na kailangan i-depend yung sarili mo. Hindi mo na kailangan pagdaanan yun. Ayan na, nasa harap mo na. Totoo yan. Hindi yan gawa-gawa lang. Nasa harap mo na. Diba? Matuto ka dun sa pagkakamali ng iba. Tsaka tiyempo ka. Kasi nga may anti-support social club. Tapos Tagalog to. Pag di mo pa naintindihan, ewan ko na lang. Alright? Like, comment, and subscribe kung nagustuhan nyo yung mga ganon. Magkita-kita tayo sa next episode. Yeah! Okay ba yun?